video na ito, mapapanood yung 5 karne ng hayop na hindi nyo alam ay nagtataglay pala ng lason. Simulan natin ang kwentuhan sa ika-5 pwesto. Noong September 2024, isinubod sa ospital ang 30 residente ng Barangay Parasan sa Darang Samar matapos itong malason sa kinaing kulam. Nagtulong-tulong ang mga residente upang buhatin ang babaeng pasyente. Sunod namang kinarga ang isang binatilyo. Isa-isa silang inilipad sa ambulansya habang ang tinuturong sospek sa kanilang pagkalason ang pagkain ng tahong. Marami sa ating Pilipino ang sarap na sarap sa pagsimot ng tahong. Masarap pa nga itong igisa sa bawang at kamatis. Ang hindi alam ng marami sa atin ay pwede itong magtaglay ng lason. Natalalason lamang ang tahong sa tuwing nahahawaan ito ng algae na tinatawag na Alexandrium catenella. Ang Alexandrium catenella ay isang uri ng algae o lumot na nagtataglay ng matinding lason na saxitoxin. Malalaman mong may Alexandrium catenella ang dagat kapag kulay pula ang tubig. Ito ang dahilan kung bakit ito tinawag na red tide. Delikado ang lumot na Alexandrium catenella dahil pwede itong pumasok sa loob ng tahong. Kapag kinain mo ang tahong na kontaminado ng red tide, pwede kang malason ng saxitoxin. Ang 1 miligram ng saxitoxin ay sapat upang patay ng isang tao. Ang tawag sa pagkalason sa pagkain ng tahong ay paralytic shellfish poisoning o PSP. Ang ilan sa apektado rin ng PSP ay talaba at halaan. Sa nakalipas na 1 dekada, may 100 Pilipino ang pumanaw dahil sa pagkalason ng red tide. Kaya naman puspusan ng ating lokal na gobyerno upang siguraduhin ligtas at walang indikasyon ng red tide ang mga tahong na ibinebenta sa merkado. Palagi rin pinapaalala sa publiko na huwag na munang manguha ng tahong at talaba sa lugar na apektado ng red tide. Isa sa dahilan ng red tide ay ang pagtatapon ng kemikal mula sa sakahan, factory at planta papunta sa dagat. Kaya para maging ligtas ang pagkain ng tahong, dapat natin panatiliing malinis ang ating karagatan. Kung hindi mo inasahan na pwede ka palang malason sa pagkain ng tahong, tiyak na mas kikakagulat mo ang pagkain sa susunod nating listahan. Tahan ay ang hayop na kailanman ay hindi mo inasahang pwede kang malason. Ito ang pawikan. Mukha lang itong banayad at mapayapang hayop, ngunit impyerno ang pwedeng sapitin ng taong kakain ito. Kung ayaw mong maniwala, dapat mo itong panuorin. Sinabaw ang karne ng pawikan. Ito ang tinuturong sanhi na pagkakasakit ng 5 magkakaanak sa Barangay Liang sa Ilosin, Sorsogon. Inulam ito ng mag-asawang Pio at Teresa Alon at kanilang 3 anak na edad 1, 3 at 5. Ang sunod nito, sumakit ang mga tiyan, nahilo at nagsuka mga magkakaanak. Hindi naagapan ang kondisyon ng dakong bata, pinawian sila ng buhay. Noong June 2014 sa probinsya ng Masbate, and 2 batang magkapatid matapos kumain ng karne ng pawikan. Hindi makapaniwala ang kanilang nanay na dahil sa kinaing karne ng pawikan, 2 anak niya ang nasawi. Na-ospital naman ang kanyang mister at 4 pang anak na naagapan ng kondisyon dahil sa mga doktor. Isa raw nilang kapitbahay ang patay at nagluto sa pawikan upang kulamin at pinamigay pa sa mga kapitbahay. Matapos itong kainin, isa-isa na raw ang nakaranas ng pagsusuka, panghihina at pananakit ng katawan. Maging ang isang aso na nakakain ng pawikan ay rin. Kinumpirma ng doktor na ang karne ng pawikan ang lumason sa mga pasyente. Ngayong nalaman mo na maaari kang malason sa karne ng pawikan, dapat ay magsilbi itong babala na huwag yung ulamin ang hayop na ito. Maring ipinagbabawal ng ating batas ang panguhuli at pagkain sa pawikan, ngunit tila pa ay marami pa rin ang lumalabag rito. Kilonitoxin ang tawag sa laso na maaaring makuha sa karne ng pawikan. Maaaring nakuha nila ito dahil sa pagkain ng makamandag na tikya o jellyfish. Posible rin na nakuha ng pawikan ng lason galing sa mga biotoxic organism na nagkalat sa karagatan. Kung naaawa ka sa mga pawikan, ewan ko na lang kung maawa ka sa susunod nating contender.
Pangatlo sa ating listahan ay ang sikat na exotic food, ngunit marami naman ang takot rito. Ng mga palakang bukid, ngunit hindi ang isang ito. Sila ang cane toad o mas kilala sa tawag na karag. Lingid sa inyong kaalaman, ang mga palaka na ito ay pawang nakakalason. Kada taon, palagi nilang may Pilipino ang nasasawi sa pagkain nito. Isang bata sa San Jose ay matapos kumain ng adobong palaka. Sumama ang pakiramdam niya ilang oras matapos kulamin ang niluto ng kanyang kabarangay. Noong March 2023, sa burol na nauwi ang masaya sanang inuman ng magbayaw sa Mariveles, Bataan. Namatay ang dalawa matapos nitong pulutanin ang adobong karag. Dumaing ang magbayaw ng pagkahilo, pagsusupa at pananakit ng tiyan. Nakas pa na inaano niya pa yung dapat ito ay nalalayan niya pa sa loob ng bicycle. After po nun, nagreklamo na rin yung sakit ng tiyan. Tapos, bigla na lang pong bungabaw at di tsaka po yung postre. Naisugod pa sa ospital ang dalawa, ngunit binawian din sila ng buhay. Kinilala ang dalawang biktima na si Dennis Zarate, 35 years old, at Charlie Caballero, 27 years old. Ayon sa kapatid ng isa sa biktima, nahanap ang karag sa isang bakuran. Kung tutusin, may mga uri ng palaka na ligtas kainin gaya ng palakang bukid. Ngunit ibahin mo ang cane toad dahil pwede ka ritong malason. Mabilisong may kilala ang cane toad dahil sa ang balat nito ay may maraming butlig. Nagmumula ang lasa ng karag sa nakaumpok nitong balat sa tagiliran. Ang tawag rito ay parotid gland. Kapag pinisil mo ang parotid gland, may kita mo ang sumisirit nitong lason. Yang nakikita mong kulay puting likido, yan ang bufotoxin o yung lason ng palaka. Mahalagang malaman nyo na delikado ang pagkain ng karag upang hindi na madagdagan pa ang mga tao na nabuwis ng buhay sa pagkain nito. Pangalawa sa ating listahan ng nakalalasong karne ay ang cute na isda na ito. Sila ang pufferfish o isdang butete. May mga butete na ligtas kainin at walang taglay na lason, ngunit ang karamihan sa kanila ay pawang mapanganib. Mahirap alamin kung ang butete ay may lason o wala, kaya ang ibang nagkamali na kumain ito, hindi na. 18 taga Osamis City ang naospital matapos kumain ng pufferfish o isdang butete. Nakaranas sila ng pamamanhid ng katawan, pagkahilo at pagsusuka. Nakahuli umano ang isang pamilya ng isdang butete o pufferfish na halos 4 na kilo ang bigat. Niluto nila ito at binigyan ng ilang kaanak at kapitbahay. Matapos ang ilang oras, sumama na ang pakiramdam ng mga kumain ng isda. Sa Villarreal, Samar, nakunan sa video ng isang nanay na naghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang mga anak nakalang hahantong sa kamatayan ng magkapatid na Abigail, Alejo at Yunila noong June 2021. Ayon sa magulang ng 3 bata, nalason daw ito dahil sa pinaulam nilang butete na nakuha sa dagat. Kwento ng mag-asawa, matagal na raw silang kumakain ng isdang butete, ngunit ngayon lang nangyari na may nalason dito. Ang atay, obaryo, balat at muscle ng pufferfish ay nagtataglay ng laso na tinatawag na tetrodotoxin. Ang isang buong pufferfish ay sapat upang ng isang elepante. Gayunpaman, mukhang hindi mapipigilan ang ibang Pilipino na kumain ng isdang butete dahil pangkaraniwan na itong inuulam. Para sa kanila, hindi naman lahat ng butete ay may lason at kung tatanggalin mo ang parte nito na may lason bago lutuin, ligtas na raw kainin ng isda. Sa tingin ko, kahirapan ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang sumusugal sa pagkain ng butete. Pero sana, isipin natin na sa dami na ng taong namatay sa isda nito, huwag na natin itong dagdagan pa at huwag na natin ito ipakain pa sa ating pamilya. Ngayong nakilala niyo na ang 4 na may nakalalasong karne ng hayop, oras na para makilala ang nakakuha ng pang-numero 1 pwesto. Mahilig ka bang kumain ng octopus? Gusto mo bang makunat itong katawan na parang goma? Kung isa ka sa kumakain ng octopus, dapat mong malaman na hindi lahat ay pwede mong kainin.
Ang halimbawa na huwag mong kakainin ay ang blue-ringed octopus. Cute man siya sa inyong paningin, huwag mo na itong balaking kainin. Ang blue-ringed octopus kasi ay nagtataglay ng tetrodotoxin na 2 beses na mas malakas pa sa lasa ng pufferfish. Ang kagat nito ay kayang kumitil sa buhay ng 26 na tao sa loob lang ng 1 minuto. Ito ang kamuntikan ng sapitin ng vlogger na si Christine Quevedo matapos siyang makakita ng blue-ringed octopus. Hinawakan pa niya ito para kunan ng video. Wala siyang kamalay-malay na ang hawak na pala niya ang isa sa pinakamakamandag at nakalalasong hayop sa buong mundo. Kapag nakita mo ang pugita na may kulay asul na kulay, yan ang palatandaan na huwag mo silang hahawakan. Maliban sa blue ring, meron ding mototi octopus na nagtataglay din ng lason, kaya huwag mo rin itong kakainin. May kita ang mga mototi octopus sa karagatan ng Pilipinas. Bilang palatandaan, meron itong parang nunal sa gilid ng katawan. Ngayong nakilala niyo na ang 5 hayop na may nakalalasong karne, sana ay maging warning ito na maging mas mapili tayo sa ating kinakain. O ano, meron ba akong nakalimutang isama sa ating listahan? Paki-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin.